Praise God! Hallelujah! Yan ang masunisigaw tayo. Dahil pa naman tayo sa pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Pag tayo sumasamba at pagpupuri sa Diyos, give the best to the Lord. Amen? Kailangan ibigay namin ang buong ating puso sa ating Panginoon. Bakit? Para maranasan natin ang Diyos na meron siyang ginagawa sa ating kalagitnaan. Amen? Huwag kang papayag na hindi mo maramdaman ang presensya ng Panginoon habang ikaw ay nagpupuri sa Kanya. Kaya nagiging masigla tayo pag nararamdaman mo ang pagkilos ng Diyos, nakikita mo ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Pagkat yan ang gusto ng Diyos. Hallelujah. Kaya tayo narito, hindi para sa ating sarili. Narito tayo para patuloy tayong magpasalamat at sumamba sa ating Diyos. Amen? Amen! Kamusta na po kayo? Kamusta na ang mga bigakabuyaw? Claim it! Dito kasi, hindi kiniklaim eh. Ang buhay ko kay Kristo. Diyan mo malalaman, pag totoong makipag-isa ka na kay Kristo, binabago ka na ng Diyos. Hallelujah. Amen po ba? Amen! Bago na ba tayo? Amen! Anong klaseng pagbabago? Ha? Sabi natin, di ba? Payaman ng payaman, pabuti ng pabuti, paganda ng paganda, ang buhay ko kay Kristo. Yun ang dapat na makita sa atin. You claim it. Kasi sinabi mo yan, hindi kay pastor, sinabi mo yan kay Lord. At ibibigay sa inyo, Lord, kung nananampalataya ka sa Kanya. Kung talagang totoong nakipag-isa ka na sa Diyos. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa araw na ito, sa bagong linggo na naman po. October na naman po, di ba? Malapit ang Pasko. Praise God. Parang mabilis talaga. Kasi sinabi naman sa Biblia, pinabibilis ng Diyos ang araw para meron man lang maligtas. Amen. Bago tayo patuloy na makapagburay-buray ng salita ng Diyos, tayo po ay patuloy na yumuko at manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Tunay, Lord, hindi kami makakarating sa lugar na ito kung hindi mo ninais, O Lord. Ano nga naging hadlang, Panginoon, natin sa Lord, sa aming pagtungo sa lugar na ito, Lord. At ito'y, Panginoon, hinawi mo na, Panginoon. At kaya kami, Panginoon, ay may kagalakan na patuloy na nagpupuri at sumasamba sa iyo. At nais namin, Panginoon, na patuloy na makarinig na iyong salita. Hallelujah. At ito'y magiging kalakasan po namin sa aming buhay sa araw-araw. Lord, salamat po sa iyong mga salita na ipagkakaloob sa amin. At ako'y po dumadalangin, Panginoon, napaspusin mo po ako ng Madam Espiritu Santo. Ipaalala ang mga bagay na itinuturo mo, Panginoon, upang pareho-pareho kami lumakas sa aming pananalig at pananalig. Salamat po sa pagsama mo sa amin sa oras nito. Pagkat naniniwala kami pananalig sa iyong mga salita. 2 o 3 na nagkatipon sa iyong pangalan, ikaw po ay nasa aming kalagitnaan. Kaya Lord, maraming salamat po sa patuloy na pagsama mo. At sa bawat isa sa amin, Panginoon, you can minister and every one of us sa iyong mga salita na ipagkakaloob sa amin sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihan pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. At ang anak ng Diyos ay magsabi, no? Amen! Praise the Lord! Palakpakan sa Panginoon! Thank you, Lord God. May sarap eh, no? Sa linggo-linggo, nakikita po natin na ang salita ng Diyos natin pinakikinggan. Kaya din natin iisipin, kapag nandito tayo tayo pumupunta sa tahanan ng Diyos, titignan natin kung ano talaga ang mensahe ng Diyos sa iyong buhay. Kasi minsan, pinapakinggan lang natin, pero hindi natin kaya unawain. Meron na palang mensahe ang Diyos sa atin. Kaya dadamahin natin yung salita ng Diyos dahil mahalaga ang salita ng Diyos sa bawat buhay natin. Amen? Praise God! Hallelujah! Salamat po kami, no? Hallelujah! Sa mga oras dito. Sa mga salita. Ano po yung nababasa nyo ngayon sa ating monitor? What? A word?
Words of the Word. Sabi nga po dito, kung tatalagin, salita. Para sa atin? Ano sa atin? Sa Tagalog? Hindi ko kaya Tagalogin eh. Words for the Word. Salita para? Tandaan po natin, ang salita ng Diyos hindi lamang para sa atin, sa mga Kristiyano o sa mga... Ang salita ng Diyos ay para sa lahat, sa buong mundo. Bakit? Lalong-lalo na po ngayon sa panahon ito. Very worse na po ang buhay. Marami na nangyayari, marami na nagaganap na hindi natin naranasan noong araw. Hallelujah. Bakit po? Ang kailangan to preserve the Word. We need the Word of God. Amen? Ganun po. Kung ang buhay natin, nakikita natin na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, kailangan natin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Pero bakit? Ano ba nangyari? Basahin natin sa John 1:10. Praise, word for the word. Bakit kaya ano nangyari? Why? John 1:10. Ang sabi po nito, John 1:10, dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala sa sanlibutan. Amen? Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi nila inunawa ang salita ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hindi na nila nakita ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Tuloy natin sa Diyos. Sabi po rito, ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sariling niyang bayan. Hallelujah. Amen. Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Hallelujah. Kaya mga kapatid, kailangan natin ang salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos, kailangan meron tayong pinangahawakan to testify for everyone. Diba? Kahit saan ka na doon, ihayag mo, napakahalaga na po talaga na maibahagi natin ang salita ng Diyos. Amen? Ano ba yung light verse natin? Ba't marunong siya? Ano yung light verse mo? Diba? Meron ka ba yung light verse? Naintindihan mo natin? Ano ba yung... Anong salita ng Diyos ang pinangahawakan mo? Unawain mo at ipamuhay mo. Hindi ibibigay sa iyo ng Diyos sa kanyang salita na walang pagkagasal. Amen? Hallelujah. Nakita po natin yan. Kasi hindi na naiintindihan ng mga marami kung bakit ang salita ng Diyos. Hallelujah. Ano po sinasabi rito? Sabi nga natin, ano po na salita ng Diyos? Saan ba nagmula ang salita? Naintindihan po ba natin? Saan nagmula ang salita? Ang sarap ng mga kapatid. Ano na alam ng mga kapatid yan? Nasa isipan lang. Wow! Saan ba nagsimula ang salita? Saan mo sinasabi yan? Sa John 1. Basahin natin, John 1. Ang sinabi nito, praise God, mamataliin ko na. Hindi na babagalan. Sabi nga po, where's the word came? John 1? John 1, 2. Hallelujah. 1, 1. Siya ang pinagmula ng buhay. Na hanggang tayo nakita. Pinatotohanan at inihayag namin siya sa inyo. 1? John 1. John 1.
Nakita rin. Nagpasimula ay naroon ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Kaya dito natin mga kapatid sasabihin, dapat maisip natin, you must honor the word of God and respect the word of God. Hindi po natin pwede gawin gamitin lamang po sa katatawanan ng salita ng Diyos. Pagkat ang salita ay Diyos na dapat natin igalang at irespeto at lalo-lalo na dapat natin sundin ang salita ng Diyos. Kaya po, hindi po talagang ang salita ng Diyos hindi po nagbibiro ito. Totoo po lahat yan at talagang nangyayari. Kasi, dito natin nakikita naman natin kung saan nagsimula ang salita. Ang salita ay kasama na ng Diyos sa simula pa. Diba? Kaya tatandaan natin, ang salita ay Diyos na hindi natin dapat gawing biro. Dapat ito ay ating honor and respect and obey the word of God. Hallelujah na makikita sa atin. Amen po ba? Kasi ganun kapangyarihan ang salita ng Diyos. Ano bang kapangyarihan meron ang salita ng Diyos? Hebreo 4:12. Hebreo 4:12. Ayan. Pagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na magtalas kaysa sa alimang espadang makabila ang talim, tumatagos ito hanggang kaluluwa, espiritu, hanggang sa kasusuan at kalooban, hanggang sa loob ng buto. Hallelujah. Ang nalaman ito, ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. Kita nyo? Amen? Pagkilan Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Ganyan kapangyarihan ang salita ng Diyos, mga kapatid. Natatalos niya ang lahat ng bagay. Nalalaman niya kung ano ang ating iniisip, ano nilalaman ng ating puso, kung ano ang ating pagkatao. Kaya kailangan sundin natin ang salita ng Diyos. Hindi tayo pwede magsinungaling. Hindi natin pwedeng gamitin anumang mga bagay. Diba? Sabi nga natin, bakit pag ito ganitong araw, hindi tayo manunod. Kung ano man problema mo, ano man nararanasan mo, dapat hindi ka manunod. Bakit? Ano ba sinabi ng Biblia? Kasi ito ang araw na ginawa ng Diyos. Dapat tayo ay magsaya at magalak. Di ba magsaya lang, di ba? Magsaya at magalak. Kaya, pag sa English kasi, ano sabi sa English na sa Samsung yan? 19:1:18:24. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Eh, naman masaya tayo eh. Punta ako sa mensahe, punta ako sa church. Pero ang kaaway mo rito para handa ang ako mga anak ng Diyos. Gagawa siya ng paraan para tayo ay hindi makasamba at mapapuri sa Diyos at hindi lumago ang ating pananampalataya sa Kanya. Bakit? Kasi gusto niya kasama tayo sa Kanya. Sa Kanya tayo sumama, hindi sa Panginoon. Pero gusto ng Diyos, sa Kanya tayo sumama. Amen? Kaya, yung mga nanaganap na sa nangyayari sa atin, lang yan. Huwag kang magpapatalo. Sabi nga, yung mga kapatid natin, patuloy na pangunahan ng Diyos. Hallelujah. Sabi nga po, sinasabi natin, ano na yung salita? Pero sinasabi ng Biblia, hindi na nanatiling salita. Pero ang salita ay naging tao. Saan natin makikita yan? John 1:14, sabi 14, di 40 ang 14. Who is the Word? Sabi nga. Ano daw ang 14?
Nagkatawang tao, salita at namuhay na kasama natin. Amen. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaysa isang anak ng Ama. Puspos yan ng biyaya. Parang katotohanan ang mga sinasabi niya. Amen. Isarap yan. Praise God. Ibig sabihin ng salita ay walang iba kundi ang ating Panginoon ay Jesucristo. Amen. Kaya dapat patuloy tayo nananatili sa ating Panginoon. Mamaya ko ibabalikan sa inyo kung tingnan ang bawat isa sa atin na meron naman tayong memory verse, meron tayong salita ng Diyos na pinangahawakan. Mamaya babalikan natin. Pakita natin sa akin ng Panginoon. Di ba? Naging tao, naniwala sa tayo na ng palataya at naniwala sa ating Panginoon. Pero ano ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo sa kanyang mga salita? Sa John 15:7. John 15:7. Tingnan mo natin. John 15:7. Ano po? Kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko ay mananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo. Pagkakaloob ko anuman ang hilingin ninyo. Diba? Hindi na basta tayo patuloy na nananatili sa Panginoon. Sabi niya, yung kanyang mga salita ay parang patuloy na nananatili sa atin. At dapat ito ay nauunawaan natin mga kapatid. Sabi niya. Maraming mga bagay na nga tayo hinihiling sa Diyos. Pero bakit hindi natin nararanasan? Bakit? Kasi hindi tayo nananatili sa ating Panginoon. Hallelujah. Minsan kasi, nakatingin lang tayo sa provision of God. Diba? Sabi nga natin, salita na nyo sa 6:33, diba? Seek it, ano? 6:33, diba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 6:33. Sa Tagalog yan, sabi nga, unahin ninyo na kayo ay pagharian ng Diyos. Hallelujah. Pawang ang lahat ng bagay ay kanyang ipagkakaloob sa iyo. Doon lang tayo nakatingin sa provision, yung matatanggap natin. Pero, hindi natin nakikita kung ano yung kondisyon na dapat natin gawin. Ano ba yung kondisyon ng Diyos? Gusto mong matanggap ang lahat ng bagay na gusto mo na pangangailangan mo. Pero ano ang kondisyon ng Diyos? Unahin natin siya. Unahin natin ang kaharian ng Panginoon. Kaya, wala na tayong iintindihan. At ang kanyang kasulat, wala na tayong iintindihan sa mga bagay. Pagkat bakit? Sumunod tayo doon sa kalooban ng Diyos. Yung ginagawa natin, sabi nga po, so, dapat ba tayong magtungo sa iglesia? Pwede naman. Ang daming lang mga kapatiran natin. Bakit ba nagkakaroon ng mga bagay na gano'n? Kaya ang Biblia, tinuturuan tayo We cannot serve two masters. Sabi ng Biblia, hindi tayo makakapaglikod sa dalawang Panginoon. Paglilingkuran mo ang isa at iiwanan mo ang isa. Kasulat ba yan? Yung mga nagbabasa ng Biblia, nakasulat mo ba yan? Saan mo nakasulat yan? Baka matandaan, maaalala niyo. Diba? Ganyan din po yan sa Matthew 6:24. Sabi nga po, yan basta binasa mo yung Matthew 6, pag binasa mo dyan, marami kang makikita na dapat ating gawin. Sa Matthew pa lang talagang puspos ka na sa salita ng Diyos. Kaya sabi nga natin, bakit hindi natin napupunta, diba? Kung nakita sa 6:33 yan, tingnan mo sa 6:24, sabi nga po, sabi
Unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban, ibibigay niya. Diba? At marami sila sa atin. Yan. Si 24. Walang tao makapaglilingkod ng sabay sa kanyang among, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Kaya magkaganon din. Mahamakin ng ikalawa, ganon din. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at kayamanan. Nakita niyo kung binabasa mo ito, no? Bakit ganon? Ikinumpara ang Diyos sa kayamanan. No? Bakit ganon? Ikinumpara ang Diyos sa kayamanan. Kasi, ayan lamang ang nasa kaisipan ng mga tao. Kundi puro yaman. Hindi nila iniisip kung sino yung nagbibigay ng yaman na kaya mo pagkatagumpayan. Sige, gawa tayo ng gawa ng parod. Dahil hindi natin alam, nalalayo na tayo doon sa tunay na kalooban ng Panginoon. Pero hindi natin nakikita, lahat ng meron ka ngayon, ang Diyos ang nagkaloob sa inyo. Meron ka mahal na pamilya. Sino nagbigay niya? Ang Diyos. Sa mga pamilya, sa mga anak nyo, sino nagkaloob niyan? Hindi natin kaya gawin yan. Ang Diyos yan. Sabi ka ng Biblia. Sila pupunanan pa lamang ng mga magulang na yung ina, hinuhubog ka na ng Panginoon. Ay, sarap ano? Hindi mo pwede i-claim na ikaw ang may gawa eh. Hindi, pag mayaman ka, kung meron ka, kung may i-claim na sa'yo, na ikaw lahat yan. Kung hindi lahat ng bagay na yan, eh galing sa Diyos. No? Lalo natin makita yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya, hindi-invite ko kayo sa mga, yung huwag kayong kakaligtaan na yung Sunday school. Makikita po natin, parati sinasabi, babasahin ang mga isang chapter, makikita natin, sasabihin doon na asa ng Diyos yan? Asa ng Diyos yan? Ano ang ginawa ng Diyos? Ngayon, makikita mo rin sa buhay mo kung sumusunod ka sa salita ng Diyos. Kung ano nagaganap at nangyayari sa buhay mo. Ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo? Amen? Kaya napakalaking bagay talaga ang salita ng Diyos. Kailangan matuto tayo na hindi lang po natin dito sa loob ng iglesia, sabi nga po na gagawin ang salita ng Diyos. Ito po ay gagawin natin sa labas ng iglesia. Pagkat yan ang utos ng ating Panginoon Jesucristo bago siya umakyat sa kalangitan. Anong sabi ng Panginoon? Hindi niya sa kanyang mga disipulo sa Matthew 18:28, di ba? Go! Go! Sabi na, humayo kayo at ibahagi ang aking salita at gawin ninyo sila na tagasunod ko. Sabi na, go and share the word of God and make them my disciples. Na tayo, tagasunod ni Kristo. Amen? Kaya tayo naririto dahil talagang patuloy tayo sumusunod sa Panginoon. Ito lang huwag natin kalilimutan mga kapatid. Kailangan natin ang salita ng Diyos. We need the Word of God. Amen? Hallelujah. Sabi natin ito sa Deuteronomy. Hindi ko yata na-lista. Deuteronomy 8:3. Hindi na natin. Nakakaalala ko. Ano po, Pastor? Ano sabi nito? 8:3. Binabani, pamamagitan ng pagtagutom sa inyo. Pagkatapos, binigyan kayo ng mga isang klase ng pagkain na hindi pa ninyo natikman. Maging ang mga ninyo mula pa noong una. Nagawa ito ng Panginoon para itulong sa inyo. Hindi lamang wala, ayun. So,
ito sa inyo, hindi lang sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Panginoon. Praise God. Kita nyo, buhay na buhay ang salita ng Diyos. Hindi lamang tayo sa tinapay, ibig sabihin ng tinapay sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na nagmumutawi sa kanyang bibig. Amen! Kaya tandaan po natin kasi bakit? Kasi yan ang agad na nasa isip ng mga tao eh. Una na pag-gising sa umaga, yung kakainin. Ha? Alam natin, nagbibigay ng kalakasan sa atin. Pero hindi natin naiintindihan, yung salita ng Diyos ay patuloy na nagbibigay sa atin ng buhay. Amen? Yun ang po mahalaga doon. Yung buhay na nagmumula sa salita ng Diyos. Diba sinabi rin naman ng Panginoon sa Kristo yan sa Matthew 4:4, diba? Noong panahon na siya ay tinutokso ng kaaway. Yan, maraming bagay na nagawa dyan, diba? Ano sinasabi sa kanya noon? Nung binigay sa kanya yung bato, sabi niya, at kaya alam niya, nagugutom ang ating Panginoon sa Kristo. Kung talagang anak ka ng Diyos, gawin mo tinapay ang batong yun. Kaya doon nasabi ng Panginoon, nasusulat, hindi lang sa tinapay na bumubuhay ang tao, kundi sa mga salita na namumutawi sa aking mga labi. Amen? Asan ba ang bibig ng Diyos? Gusto mo marinig? Hindi mo narinig ang boses ng Panginoon? Kulang ka sa kakulang. Kulang ka sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kulang ka ng pagbabasa ng Biblia. Dahil ang Biblia, yan sa salita ng Diyos na nakikipag-usap sa atin. Kung ano man ang problema mo, magbasa ka ng salita ng Diyos at bibigyan ka ng kaunawaan at tutulungan ka ng Diyos. Ang sabi nga ng Biblia, magtiwala kayo. Ipagkatiwala ninyo ang lahat sa akin. Tayo, may problema na tayo eh. Sinabi na nga ng salita, sinabi na nga ng Panginoon, ipagkatiwala ninyo. Sabi, verse 5:7, diba? Verse Peter 5:7. Oh, diba? Ipagkatiwala ninyo sa akin ang lahat ng inyong alalahanin at ako ang lamang ang tutulong sa inyo. Verse John 5:7. Hindi lang, ipanghawakan mo na yun eh. Makikita mo, kasi kailangan natin personal encounter to our Lord. Paano siya ma-encounter kung ikaw ang gumagawa ng gumagawa? Hindi mo inuunawa yung salita ng Panginoon. Kasi hindi mo nakikita yung ginagawa ng Diyos eh. Gusto ng Diyos personal encounter. Paano mo malalaman? Malalaman yan. Sundin mo ang kanyang kalooban. Hallelujah. Kaya ano diba sila personal encounter? Ano sinabi ng Panginoon dito sa ating Diyos? Sa Isaiah 55:11. Napakasabi. Kaya ako sinasabi sa iyo, kailangan meron kang light verse, meron kang salita ng Diyos na pinangahawakan. Yan ay ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kaya ito ang pinasabi sa iyo ng Panginoon sa Isaiah 55:11. Okay. Sinasabi sa iyo ng Panginoon yan. Oo. Oo. Amen. Nakita mo, liwanag, di ba? Hindi mawawala ng kabuluhan. At hindi mawawala ng kabuluhan. At isa sa katuparan nito ang aking ninanais. At isasagawa ang aking layunin kung bakit ito pinadala. Kung bakit ito ibinigay sa iyo ng Diyos. Hindi ito mawawala ng kabuluhan. Merong gagawin ng Diyos. Meron siyang nais gawin sa atin. Ay ito yung magpapatotoo sa atin. Amen? Ano? Ako nga, sabi nila, bakit ito parati ko sinasabi? Kung wala yung salita ng Diyos sa buhay ko. Diba? Masarap kasi. Ano ba yung Joshua 1:9? Diba? Alam na namin yan. Parati ko binabakit siya. Magpakalakas ka, pagpakatatag. Oh. Magpakalakas ka, pagpakatatag. Huwag kang matatakot. Lakasan mo ang iyong loob.
At kung mawawala ng pag-asa, pagkat ako ang iyong Diyos. Sinabi mismo sinabi, this God promise, ako ang iyong Diyos, sasamahan kita saan ka man pumaroon. Diba? Sasamahan tayo ng Diyos. Sasamahan ako ng Diyos. Pag-alis ko sa Biyernes. Praise God, wala ka sa mga. Wala nang problema. Ano rin din? Ha? Yakap-yakap na yung mga apo. Maamo sa akin yung babae ko. Hindi kinakahiga ako. Gigisingin ako niyan. Tatay, ayin na. Galit na eh. Pag pupunta yan, pagkakain na. Tatay, ayin na. Ayin na. Sabi ko, wala ba? Meron na, ayin na. Ano na? Hihilahin niya yung kamay ko hanggang hindi ako tumatayo. Diba? Masarap eh. Walang malaki, maliit ang gumagawa. No? Diba? Kaya sabi nga po natin, mga kapatid, napakasarap ang salita ng Diyos na pinangahawakan mo. Hindi yan mawawala ng kabuluhan. Merong mangyayari yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kaya masarap Panginoon natin kami libutan sa katang bagay ng mga bagay na yan. Kaya, ano pa ba? Nabura. Kaya kailangan natin ng mga kailangan din natin na, kaya tayo pinagbabasa tayo, paulit-ulit natin basahin yan. Para masunod natin ang kalooban ng Diyos. Hindi kontento tayo na tinanggap lang natin, hindi tinanggap natin sa ating Panginoon sa Kristo. Bilang mga Kristiyano, diba? Kailangan tandaan po natin sinasabi ng Panginoon sa Matthew 7:21. Yan. 7:21. Hindi lahat at tumatawag sa akin ng Panginoon ay makakapasok, ay maliligtas. Kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. At doon pa rin mga kapatid, yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, will of my Father, who is in heaven. English na to. Not everyone will say to me, Lord, Lord, I will enter the kingdom of God in heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Hallelujah. Kaya minsan masarap eh. May kiklaim ang lahat ng bagay kung bakit hirap na hirap tayo. Kasi kiniklaim natin tayo ang may gawa. Yan sabi nga natin, ang sa pagbibigay na natin, lalo-lalo na sa gawain ng Panginoon, parang napakahirap na hirap ang kalooban natin. Bakit? Kasi inaangkin natin atin yung mga bagay na yun. Hindi natin dapat angkinin. Dapat ito mga bagay na ito, kung meron ka, ang Lord ang siya nagbigay sa iyo. At gusto ng Lord, patuloy kanyang pagpalain. Pero anong kondisyon? What's the condition? Parating pinibigay dito sa atin sa malakay. 3:10. At sinabi mo, subukan niyo ako. Ang Diyos na mismo nagsabi, subukan ninyo ako. Matayin mo, ba't hindi mo subukan ng Diyos? Kahit magkano meron ka, Lord, bibigay ko sa ito, mamaya wala na kami kakainin. Matakot ka na naman. Nakalimutan mo sinabi ng Diyos, isubukan mo ako. Higit pa sa pagkain ang ibibigay ko sa iyo. Amen? Ay kailangan ng Diyos eh. Ang gusto ng Diyos, yung sinusubok natin siya. Hindi naman. Pero kasi nakikita naman ng Diyos yung ating puso. Kaya malayang-malaya tayo. Sarap sumunod eh. Siguro, sabi ko ngayon, kaya nandito kasi Pastor, dati ko ngayon, andun ako sa primary purpose ng Panginoon. Andun pa rin ako sa yung layunin ng Diyos. Siguro sinasabi nga eh. Kaya siguro, buhay ka pa, magaling ka, malakas ka, may layunin ng Diyos sa buhay mo. Eh ano yun? Ano ba yung primary purpose ng Diyos? Nauntawan ba natin? Ano yung primary purpose ng Diyos?
kung bakit siya napunta dito sa mundo. Yun ang dapat maunawaan natin. Yung kanyang primary purpose. Kundi ang kaligtasan. Hindi lang tayo, kundi ang gusto ng Diyos, lahat ng tao sa mundo ay maligtas. Hindi lang Pilipino, hindi lang mga gusto niya lahat. Yan ang makikita natin, lalo-lalo na sa kapanahon ito. Napakarami na po. At totoo, na openly tayo ang powerful of testimony. Dapat powerful yung testimony natin para ang makapakinig na doon ay lalapit sa Panginoon. Paano yung testimony? Kasi ang Biblia ay tinetestify, ang salita ng Diyos ay nagtetestify kung sino si Jesus. Amen? Mababasa rin natin sa John yan eh. Sa John 5:38. O, basahan mo tayo natin. Sa John 5:38. Ang sabi po rito sa John 5:38. Yes, Lord, dami. Sige na mga kapatid, napapahaba ba? Nire-remind lang sa akin eh. Maraming bagay na kami. Masarap kausap ang Diyos eh. Kasi sa pang natutulog ka, dapat nagkakapi ka. Diba? Oo. Bakit? Ano ba yung sabihin ng kape? Kausapin mo ang Panginoon every day. Kahit natutulog ka, kausapin mo siya, sasagot siya sa iyo. May kapaalala siya sa iyo. Ano sinabi dito? Say? At kayo'y walang salitaan. Kayo'y walang salitaan. Oo. Pagkat hindi kayo nakapalataya sa kanyang sinubo. Hallelujah. Praise God. John 5:38. Ay, First Timothy 5. Hallelujah. Sabi po rito sa John 5:38, sa iba-ibang translation, diba? Hindi na nanatili sa inyong mga puso ang kanyang salita. Pagkat hindi kayo sumampalataya sa sinugo niya. Sinasalisip ninyo ang kasulatan na akala ninyo doon ninyo matatagpuan ng buhay na walang hanggan. Ang kasulatan iyan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ang Biblia ang nagpapatotoo tungkol sa ating Panginoon Kristo. Ngunit, ayaw naman ninyo lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hallelujah. Yun lang naman kasimple mga kapatid, di ba? Ay, ito gawin natin saliksik ng saliksik. Makikita natin kung sino talaga ang Panginoon. Kung ano siya, saan siya nagmula, ano ang kakayahan niya, ano ang kanyang mga ginawa. Yun lamang po. Sa buhay ko, ano na ang ginawa ng Panginoon nung araw, gagawin niya pa rin sa ibang panahon. Kasi sinasabi ng Biblia, Jesus is the same yesterday and forever. Si Jesus ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya ang salita ng Diyos ay nananatili at hindi ito magbabago magpakailanman. Kung ano ang ginawa ng ating Panginoon si Kristo, yun siya. Kung anong ginawa niya noon, ay gagawin niya ngayon at magpakailanman. Amen mo ba mga kapatid? Amen. Amen. Praise the Lord. Simple lang ito. Kailangan meron talaga tayo. Tandaan natin yan. Ito yung talagang pagkakataon na dapat marinig natin ang salita ng Diyos. Panghawakan natin yan. Panghawakan mo na may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen. Huwag na huwag mo papaliwalain yan. Magagaling ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, sabi nga ni Samuel K. Solomon, obedient is better than sacrifice. Kaya nga,
Kahit anong gawin mo, i-sacrifice mo tayo sarili mo. Iyan ay baliwala sa Diyos kung hindi ka sumusunod sa Kanyang kalooban. Yun ang gusto ng Diyos na dating ganampanan sa ating buhay. Yung ating pagsunod sa Kanya. Hallelujah. Okay, mga kapatid, ito yung testimony para sa inyo. Sa totoo lang, hirap na hirap. Hindi ako magsisinungaling sa iyo. Ang hirap. Hindi mo na kayo karamdaman sakit. Lalo na yung sabi na, ingatan niyo ang maestro. Ang hirap. Kasi lahat ng meron ka, mawawala. Lahat ng alam mo, mawawala. Yung pa lang eh. Ay, oo, praise God. Doon pa lang eh, makikita mo, may stress ka na eh. Lahat, nakakayanan mo. Hindi mo na kayang gawin. Pero, salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. I know that God restore everything in my life. Diba? Ang mahalaga lamang ay makasunod tayo sa kanyang kalooban. Sabi na makikita nyo, hindi lamang ako nakatayo rito, nakataas ang kamay, kundi lumulundal pa sa Panginoon. Hindi na lang magbibisikleta, magdadrive pa rin. Amen? Praise God! Yan, claim yan natin. Ang lahat na sinasabi natin, i-claim mo kagad. Thank you, Lord. Lahat magagawa mo yan dahil sa tulong ng ating Panginoon. Huwag natin babaliwalain. Marami ba eh. Eh kung bumuhin natin, nasa macho pa lang ako eh. Diba? Hindi sa nami-memorize. Hindi, pinapaalala ng Diyos yan. Diba? Tinatanim niya, sabi nga, itanim mo sa inyong puso at kaisipan ng salitang ng Diyos. Wherever you stand here, sabi nga, to testify the goodness of God, God always remind me kung ano yung goodness na ginawa ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya, mga kapatid, we must remember, God is always with us. Yes. Ayan ang talagang promise ng Lord mula pa noon hanggang ngayon. Sinabi ng Diyos, sasamahan kita. Yan ang napakasarap na promise ng Diyos, sasamahan kita sa kamang kumaroon. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, hindi kita iiwan, hindi kita kailangan natin maunawaan sa salita ng Diyos. Ito po yung ating conclusion ng pinanawagan natin. Joshua. Joshua 1:8. Praise. Yung sa Joshua 1:8. Ito, tandaan po natin, napakahalaga po. Sabi po rito, huwag mong kalimutan. Huwag mong kalimutan, ha? Diba, yung iba dyan sa ito translation, huwag mong kaliligtaan. Basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ang mabuti ang lahat na nakasulat dito. Kung gawin mo ito, umunlad at magtatagumpay ka. Pakita mo, yung provision eh. Isa, kinukuha ng tao eh. Yung pag-unlad kagad, yung pagtatagumpay eh. Pero ano yung kondisyon? Tingnan natin yung kondisyon. Hindi napakahirap ang kondisyon eh. Sinabi, huwag mo lang makaliligtaan o huwag mo kalilimutan, basahin. Hindi mo lamang itong binabasa. Kasi sinabi, pag-aralan mo, unawain mo para maisakatuparan mo. Kaya ito, pag sinasakatuparan mo, gaganda ang buhay mo at magtatagumpay ka. Amen? Amen mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kaya mapalad po tayo mga kapatid kung bakit tayo naririto sa bagay nito. Ang salita ng Diyos ay huwag mong babaliwalain. Sinabi na, diba? Hindi mawawala ng kabulahan ang kanyang salita. At ito ay magaganap sa buhay mo. Sinabi ng Diyos, personal encounter to you. Yung salita ng Diyos, magaganap po at makikita. Personal encounter at personal na magpapasalamat ka sa Diyos. Masayang masaya ka na lalapit sa Panginoon.
Diba? Kanina sinabi ng ating song leader, di ba? Yung dapat ano yung ano, yung favorite memory verse mo eh. Ano nga, ano yung dapat kaya memory verse natin? Yung Matthew 11:28. Dapat yan eh, pinangahawakan natin yan eh. Ano ang sinasabi dyan? O, sinabi na kanina ng ating song leader na. Mga napapagod. Ah? Matthew 11:28. Lumapit kayo sa akin, lahat kayong mga nahihirapan at napapagalit. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Dapat kayo mga verse natin ay, bigat ka na ba? Hirap na hirap ka? Ano dapat mong gawin? Lumapit sa Diyos. Lumapit ka sa Diyos at ang Diyos ay lalapit sa iyo. Totoo po ba yun? Amen! Oo. Saan natin makikita sa salita ng Diyos? Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa iyo. Oo. Closer. Sabi nga, kung ngayon, hindi lumalapit ang Diyos, baka lumalayo tayo. Pero sinabi ng Biblia, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa iyo. Saan makikita yun? James 4:8. James 4:8. Praise God, hallelujah. Haba na ba si Pastor? Ha? Okay lang, gusto mo, pinatatagal ko lang para makatingin kayo sa akin. Hindi mo makalimutan ang mukha ni Pastor. Yeah. Kasi sa susunod, magsasalita ako, naka-monitor na lang ako. Ha? Nagawa ako ng message, pag nandun ako, papadala ko siya, parang napakatagal kong, ang tawag pa napakatagal kong babakasin, sandali lang. Ito nga dati, usapan lang, plano lang, ngayon eh, ito na. Ano sabi? Matthew 4:8? Silapin kayo sa Oo. Diyos. Magsilapit kayo sa Diyos at siya ay lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay. Kayong mga makasalanan. Nalisayin ang inyong mga puso. Kayo yung mga may dalawang akala. Praise God. James 4:8. Yan ang pinakamalinaw ng malinaw. Pag sinabi mo lumamalayo ang Diyos, hindi po kayo. Tingnan mo ang sarili mo. Baka ikaw ang lumayo sa Diyos. Hindi ang Diyos ay nilalayo. Pero sinasabi ko sa verse na to, lumapit ka sa Diyos at ang Diyos ay lalapit sa iyo. Napakasimple. Di ba po ba kapatid? Naunawa ba natin kung ano message ng Panginoon sa atin? Amen! Ano po ba? Ano? Sa'yo, ano kapatid? Ang mensahe ng Panginoon. Ano ang salita ng Diyos sa pinangahawakan mo? Yan. Gawin mo. Isa ka to para mo. That is God personal encounter. Merong gustong naisip nga, sabi nga, naisip ng Diyos na gawin sa iyo. Isaiah 55:11. Kung mo kakalimutan. Bakit ba parati? Bakit ba parati ko naisip ko? Bakit parati ko na sa isipan ko yung salita ng Diyos? Personal encounter ang gusto ng Diyos, kapatid. Baka meron akong pagkukulang. Diba? Anong nais ng Diyos na gawin ko? Ano ang salita ng Diyos? I-share mo. Kung gusto mo maranasan ng Panginoon, obey the word of God. Para ang Diyos ay makakilos sa buhay natin. Ano nga po? Ang tao kasi, gusto ba tayo ng Diyos papalain? Eh, tao gusto agad pagpapala eh. Pero hindi pa nakakasunod sa salita ng Diyos. Gusto ng Diyos makita muna ang iyong pagsunod sa Kanya. Lahat tayo gusto ng Diyos pagpalain at maranasan natin ang pagpapala ng Diyos habang tayo ay nabubuhay. Ayaw ng Diyos, sabi niya tayo malipay. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Kaya ako pinapagatan natin, word for the world. Hindi lamang sa atin, kundi sa buong mundo. Nakikita po natin, nanonood tayo ng balita, ano man na nagaganap, lindol, baha, gera. Lahat ng bagay na yan ang mangyayari. To preserve the world. They need the word of God. They need Jesus Christ in their life. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen, mga kapatid. God bless you all. Salamat. Tanda natin. Para maging masaya tayo, sundin natin
ang salita ng Diyos. Gusto ng Diyos, lumapit ka sa Kanya. Huwag mong titigilan ang sarili mo. Mga kapatid, kung gusto ma-encounter ng Diyos, come here, Friday, 5 o'clock in the afternoon. Lumapit ka sa Diyos. Siya lamang ang makakatulong sa iyo. Hindi ang kapitbahay mo. Hindi ang kaibigan mo. O hindi yung mga kaibigan mo ang makakatulong sa iyo. Bakit hindi mo muna sundin ang kalooban ng Diyos? Lumapit ka sa Kanya. Problema, kabigatan, nahihirapan, makikita mo, pagiginawa ka ng Panginoon. Anong giginawa? Ang kaisipan natin. Kasi punong-puno ng problema kaisipan, kaya sinasabi ng Diyos ng Panginoon, bibigyan kita ng kapahingahan ng iyong kaisipan. Kasi tayo nai-stress no? Wala, naiisip natin. Eh, pag nasa Panginoon tayo, bibigyan tayo ng Panginoon. Kaya, God bless you all, mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa umaga. Sige po, balakpak para sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Namusta sa inyo lahat. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Thank you, Lord. Salamat sa inyo mga salita. Namang hindi namin Panginoon na agad na napakinggan lamang Panginoon. Kung hindi ito Panginoon, ay may sa katuparan sa aming buhay. O para sa Panginoon. Patuloy ka namin maranasan sa aming buhay. Salamat po Panginoon. Salamat po. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri pa sa salamat. Ang walatin pagkakila ay kami sa iyo lamang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Thank you.